napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Isang topic natin, ito, yung sa Maisog Rally. Okay. Ito, panoorin natin. Of power and law enforcement and state instruments. Makakasama natin via Zoom mula sa Amerika si Reverend Attorney Arnedo Valera. Siya po ay organizer and founder ng Pinoy's for Real Change in America at International Volunteer Coordinator ng Hakbang ng Maisog USA President. Ang bahagi ng daigdig na nagko-coordinate ng mga Filipino community sa Maisog Filipino Group. Attorney Valera, Reverend Attorney Valera, welcome sa Pilipinas nating mahal. Kasama natin ang Tubong Davao, former Undersecretary Yusek Ben Ranque. Magandang araw, Attorney Valera. Magandang araw ka, Eric, and of course, Yusek Ben, no? At of course, babati na rin ako sa mga nanonood at mga nakikinig sa atin dito sa programa ninyong Pilipinas nating mahal. And of course, napakaganda ng inyong talakayan. Hopefully, we'll be able to share itong mga insights at analysis natin yung mga kaganapan ngayon, no? Hindi lang sa specificong area sa Davao, kundi sa buong Kapuluan. In other words, napakahalaga na pag-usapan natin dito ka Eric at saka si Yusek Ben, yung national situation talaga. Tama. Na aming personal na pananaw, kahit nandito kami sa Amerika, ay nakikita namin na nakakagimbal, nakakatakot yung tinutungo nating direksyon para sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Attorney Valera, ikaw muna ang tatanungin namin. Ang teorya ni Yusek Ben Ranque, itong biglaan at walang karispe-respeto, walang koordinasyon, protocol of courtesy and observance of the local government authority provided to the city mayor, tinanggalan siya ng 35 police personnel. Si Mayor Bastida Duterte ng Davao City. Walang nihay-niho, walang karispe-respeto, walang notice. At Chief of Police ng City of Davao and station commanders. At ang rason, internal investigation on the conduct of police operations. Pero walang complainants. Pero hindi man ang kinordina sa kanya. At biglaan din, walang notice, 2 batalyon pang-combat ng Special Action Force ng PNP ang pinadala. Ang teorya ni Yusek Ben Ranque, ito ay mga pattern and indicators of police state and siege of Davao City. At ito ay purposely intended to perpetuate political suppression and harassment sa kay former President Duterte at sa kanyang mga kaalyado, including Pastor Kibuloy, Mayor Duterte, ang anak niya, Vice President Sara Duterte. As a lawyer and as an international social political observer, your comments on this? Alam mo ka, Eric, Yusek Ben, no? Balikan natin kung ano yung tamang batas, di ba? Alam naman natin yan na ito ay saklaw ng Republic Act 6975 as amended ng Republic Act 8551, no? So, titingnan natin ano nakasaad doon. Napakaganda yung tinatawag nating description at pag-aanalisa ni Yusek Ben. Kasi yung operational control and supervision ng kapulisan ay nasa local executive. Correct. Nasa mayor yan. So, in other words, napakahalaga yan yung kahit na saang puntong reference mo titignan yan, yung primary supervision at control ay nasa mayor. Kasi siya ngayon nandoon sa grassroots. Siya mismo ang namamahala. Of course, alam natin na yung regional PNP, nasa ilalim niyan ng DILG, and of course, ang DILG naman ay nasa ilalim ng Office of the President, no? Yung bahagi ng executive branch. So, yung nakikita ko dito, napakalaki yung lamat na ginawa nila rito. Biniyak nila yung in-undermine nila yung authority ni Mayor Baste, no? Dahil ano ba naman yung abisuhan mo? Ano ba naman yung bigyan mo siya ng notisya at ipaliwanag kung anong background na nangyayari? Hindi po pwede yun na bigla na lang papalitan mo nitong ang dami-dami mga pulis na napakaganda halimbawa ng mga record nila. Pwede naman niyang pag-usapan nang hindi mo pinapakita yung political power
exercise ng political power mo para ipakita lang, no, Opo. sa publiko na hindi kaya namin buwagin ang kapulisan ng Davao, no? Grabe. Pero based on the records, kahit saan mo titignan yan, wala kang makikitang objective na analysis dyan na ito ay fair para sa City of Davao at para doon sa authority ni Mayor Baste, no? Claro. So parang sinasabi nila rito, alam mo, kaya Rick and Yusek Ben, ay hindi nyo kaya na mag-preserve or i-secure ang peace and order sa Davao. Parang ganon. Hindi nyo kaya na sugpuin ang droga sa Davao. Bagkos, ang gusto nilang narrative ngayon is yung usapin ng peace and order sa Davao ay isang ilusyon. Hindi yan totoo. So, kaya nga pumapasok kami at nakikialam dahil nakikita namin yung kahinaan. So, ito yung political naman na rason, no? So, kasi pwede mong bigyan ng justification kahit anong pamaraan, pero ito ba ang objective na realidad sa Davao? Hindi. Kasi alam natin na yung katungkulan at tungkulin ng kapulisan sa Davao ay napakahalaga. In fact, yung pagbaba ng crime rate dyan, yung... Kaya naman kasi talaga pinag-iinitan niyang Davao na yan. Kasi yan na lang talaga. Ito sorry sa ibang lugar dyan nakikita ko sila Davao na lang talaga yung Davao na lang yung parang natitirang may mga matitinong Davao na lang yung nakikita mo na matinong lugar dito sa Pilipinas. Simula nung nawala ang mga Duterte. Kahit ako nung nandun kami sa Davao nung nakaraan, anong oras na ako, naglalakad ako doon. Alam mo, doon, may curfew pa hanggang ngayon. May curfew pa doon, kaya nga pinagsabihan ako doon ng anong gwardiya doon sa hotel na, sir, may curfew tayo Ay, sabi ko, meron pa rin ba meron pa rin pala dito? Tapos sobrang tahimik po. At eto yung kalsada doon, sabi ko sa inyo, sobrang linis. Wala ka talaga makikita yung katulad nung dito sa atin na may mga tambakan ng basura, may mga kahit nga yung mga pulube, halos wala doon Hindi, sa totoo lang, nakita ko doon ng parang gagala-gala na tao, parang isang piraso lang doon pa sa mismong munisipyo ng tawag dito ng Davao nung dumaan kami doon gabi na pauwi. Lalo na sa Tondo. Ano daw? Anong lalo na sa Tondo? Manila pinakamagulo na city, lalo na sa Tondo. Di sa Davao talaga. Kaya nga todo todo sira talaga sila diyan. No, kasi nga alam nyo ba na yung Davao na lang talaga yung natitirang Hindi nila makontrol din kasi yung mga tao dyan. Hindi kayang kontrolin ng administrasyon yung Davao na yan dahil nga sa mga Duterte. So tuloy natin. Ang ganda kasing pakinggan nito nila kay Eric tsaka nila supervision. Barrera ba to? Valera. Yan, panoorin natin. Ni Mayor Baste, yung kanyang ginagawa na ma-preserve at gawing modelo ang Davao City na isa sa pinaka-safest place to live, in the Philippines and kahit nasa karating Asia, no? So iyan naman ang nagiging projected image talaga ng Davao even prior itong tinatawag ko ng illegal act na ginawa, no, sa pag-relieve ng mga officers, kasi ayan ang tinitignan at pinupuntahan ng mga turista sa Davao, no? So bakit sila nagkaroon ng ganyang klaseng analysis? So hindi mo mahihiwalay dyan yung usapin ng politika. Kasi yung konteksto ng realidad, ikawig natin sa national situation, alam natin na merong systematic pattern kung paano ang administrasyon ngayon ay kinikitil ang malayang pananalita, kinikitil ang mapayapang pagtitipon, at pati na yung paghingi natin ng hinaing. Di ba? To redress grievance. Panahon natin nga, totoo nga ito sinasabi ni
ni Arnedo Valera. Sa panahon natin ngayon, bawal ka na magreklamo sa gobyerno. Bawal mo silang kontrahin, bawal mo silang dapat lagi kang sang-ayon lang dapat sa kanila. Kasi pag hindi ka sang-ayon sa kanila, yari ka. So ito yung lugar ng Davao, yan, may kita nyo, ayun yung lugar ng Davao. Tingnan nyo, pahapon na yan, pero tingnan nyo yung kalsada, sobrang linis. Tuloy natin. Yes. With the government. Alam naman natin yan, no? Kaya nga, halos lahat na ginagawa ngayon na grassroots movement ay patungo sa isang mapayapang Kaya nga ito, may singit ko lang ha. Kaya nga nagtataka ako hanggang ngayon na bakit patuloy pa rin ng pangbabash ng ibang mga Pilipino sa mga Duterte. Hindi nila alam na yung kaya lang naman to ginagawa ni Tatay Digong is para lang din naman yan sa kanila. Pero tingnan nyo, patuloy pa rin nilang binabash si Tatay Digong. Grabe, no? Grabe mga ibang ugali ng mga kapwa natin Pilipino, no? Yung iba dyan, ano pa? Yung iba dyan na grabe pa mamintas. Akala mo napaka-perfecto sa ano nila. Akala mo napaka-perfecto yung buhay nila. Pero wag ka sa totoong buhay, ni ultimong pansaing, wala na. Meron pa yan. Sabi, oy, patay gutom ka. Pero siya mas triple na patay gutom. Meron pa dyan yung todo panlalait. Pero tingnan mo naman, triple yung mukha niya. Akala mo kung sino mga maganda at gwapo. Pero pa ako doon nababasa sa comment sabi si BP Sara daw, si Tatay Digong daw ay isang isa lang daw patawang puppet sa Pilipinas. Sabi ko, patawang puppet pero nakinabang ka din dati dyan. Kaya sa tinatawag mong patawang puppet, pinakinabangan mo dati yan. Bobo no? Dahil bobo ng mga Pilipino, no? Kaya walang pag-asenso sa mga buhay nila. Nung si Tatay Digong nakaupo, nabawasan at tahimik Maynila, ngayon balik na naman sa marumi at magulong lugar. Totoo yan. Baw ka ng baw, iyan ang gusto nila. Kailangan lagi kang kainin mo yung heba ko. Sige po. Ang Davao po ay disiplinado at sumusunod ang mga tao sa Davao at malinis, hindi magulo. At may respeto ang mga Duterte, sabi ng mga pinsan ko. Ay, Mami Teresa Arong, shoutout po Mami. Karamihan sa mga Pilipino is tambored. Bawal maging matino ngayon. Kailangan zombie ka lang. Buisit type na yan. Hindi ba mas puppet si BBM? Boom! Putangin na. Aguy, oy! Jarski, may ganap shoutout. Jarski, kamusta ka na? Yung namimintas or against sa Duterte kung hindi bangag, bayad at yun ay illegal na mga ginagawa dahil ayaw nilang umasenso ang Pilipinas. Gusto nila silang aasenso. Good luck. Mamaya sa SMNI, hindi ako makakapunta sa SMNI. Kasi una malayo ako. Ito pala Gisan, ano dapat kami sa SMNI ako mamaya. Kaso hindi ako makapunta kasi alanganin na rin Alanganin na rin yung hindi, may kasi ako, may sakit ako. Tingnan nyo, barado yung ilong ko. Iba yung boses ko. Pero sakit na mga gwapo daw. Sa susunod na siguro. Mamaya 8 PM, abangan nyo sa SMNI. Hindi ako wala nga lang ako doon. Si Master Judea nandun, kaya panoorin nyo sila mamaya. Hindi ko nga nagits Akala ko kasi via Zoom lang. Kasi sabi ko, kung via Zoom, pwede ako makaakyat. Pero kung pupunta mismo doon, hindi kaya. Una-una, pamasahe pa lang, laglag na. Pamasahe pa lang, malayo kasi ako sa SMNI.
Oh, yung nabasa ko na pala yan, no? Jay, hindi kasi naintindihan ng mga tao na ang maisog taong bayan ang may utang na loob dahil para sa tao ang pinaglalaban ni PRD. Wala, maraming bulag kasi. Pwede naman StreamYard Ewan ko, kay Laban at Bay, kay Labos Dada, sabi nila live daw. Pero sabi ko nga, akala ko nga, StreamYard Ewan ko Kalaban at Bay, kay Labos Dada, sabi nila live ata doon sa studio. Wala hindi ako makakapunta doon. Pamasahe ko doon pang bili ko na lang ng Pansit Canton. Pansit Canton. Visit no? Akala ng mga mayayaman at kawatan masama si PRD kasi daw nagmumura. Dami nagmumura sa mundo. Oo, pag nagmura ka ba, masamang tao ka na? Pero nga ganun hindi nagmumura, pero demonyo ugali. Boom! Ang yan. Babago, no? So, ine-emphasize ko lang ito dahil, alam mo, bilang Pangulo ng Hakbang Maisog USA, no? Na last May 18 lang ay nailunsad. Na-post din kami at naging guest namin si former Executive Secretary Vic Rodriguez, and of course, nagbigay ka ng mensahe dyan ka, Eric, no? So, itong hakbang ng Maisog USA ay naglalayon para kami ay kasama at kabagang ng pambansang kilusan sa Pilipinas, no? Na mahalaga rin yung papel namin at sa pakikiisa sa pag-organisa, pagpukaw at pagpapakilos ng sambayanang Pilipino. Dahil alam naman natin na batay doon sa mission at saka vision ng hakbang ng Maisog Pilipinas ay gusto natin mapabuti yung tinatawag nating situation sa Pilipinas. Kaya nga, ang panawagan natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ay tayo ay hahakbang ng buong tapang para sa kalinawan o transparency, para sa pananagutan o accountability, para sa kapayapaan o peace, seguridad, at dinadagdag ko pa yung isa, yung epektibong soberenya at demokratikong pamamahala, ka Eric. No? Attorney Valera, sir, napakaganda ng tinuran po ninyo. Magre-react lang at magre-joinder si Yusek Ben Ranque sa pagpapaliwanag ninyo both political and legal perspective na mali ang ginawang hakbang na ito na tanggalan ng mga in mass relieve ang police sa Davao, hindi nirespeto ang mayor, and may semblance, sabi mo nga, ng authoritarian rule na parang police state na ang Davao. Yusek Ben Ranque, your reaction? Attorney, tama yung mga sinasabi mo. Pero ako dagdagan ko lang, talagang politika. Ako, 35 years ako sa politika. Alam ko na A to G sa politika. Nakikita ko kung anong dahilan na ginagawa nila to silence the Dutertes. Because may plano silang agawin ang liderato sa Davao from the Dutertes. Mismo sa local government ng Davao? Sa local government. Tama yun. Kasi yung mga alay ni Duterte noon, yun ang ginagamit ngayon nila ni Marcos Jr. panglaban doon sa mga Duterte. Pinupunduhan nila yun. So, politika ang rason doon. Claro. Politika. Wala na ibang dahilan dyan. Politika. Okay. Because gusto nilang, wala silang utang na loob Gusto nilang ipahiya mga Duterte na kundi dahil sa mga Duterte, wala sila. Napakabastos naman. Sa pangbabastos ito, panggigipit at pananakot. Combination. Attorney Valera, tama yung punto ni tama yung punto mo, Yusek Ben, no? Kaya nga dito sa hakbang ng Maisog, hindi lang sa Pilipinas or sa global movement na ito, ay tayo ay tumututol sa isang authoritarian na pamahalaan. Kasi nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapatataguyod ng karapatang pantao. Katulad nung nabanggit mo, Yusek Ben, kahit saang anggulo mo tignan, kahit anong lens pa ang ginagamit mong salamin, ay ito ay matingkad yung kulay ng politika sa nangyaring ito sa Davao. Kaya nga, bagamat bahagi ng ating layunin ay pataasin ang professionalism at respeto natin sa kapulisan at sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ay ito yung mga bagay na nakakasira sa
ating institusyon ng sandatahang lakas, no? Dahil hindi ito magandang sumalamin sa wala pala akong boses. Sino nakakaalala nung yung balita dati, yung lalaki na baril dahil nagbiro siya sa pulis. Tatandaan nyo yun? Excuse me. Yung pinapasuko siya, tapos may dala siyang bag, tapos yung totoo, wala naman talaga siyang baril sa bag niya. Sa Pilipinas din yun eh. Tapos kunwari bumunot siya, tapos binaril siya ng pulis. Sino nakakatanda nun? Alam nyo, baka yun ang gustong mangyari ng iba, lalong-lalo na yung mga Tansudog Youth supporters. Baka gusto nilang yun ang gawin ng mga kapulisan. Kapag may addict, no? Kapag may addict, hindi dapat nila labanan. Barilin mo ako. Bakit ganun lang, no? Tanda ko yun. Ano nga yung na yun? Parang panahon ng COVID yun, di ba? Tapos nauso yung memes na yung sa Amerikano, yung may nang karnap na sasakyan, tapos tinututukan siya ng pulis, sasabi nung iputok mo. Iputok mo sa akin, iputok mo. Doon nag-umpisa yung memes na yun eh. Sa QC nangyari. Diba napanood nyo yun? Yun ata gusto mangyari ng Tansudog Youth supporters ngayon. Na kahit bumunot na yung tao, kahit na bumunot na, totoo na wala talagang maraming hindi pa tayo politics vlogger nun eh. Pero maraming nanisi dun sa mga kapulisan. Kasi bakit daw masyado silang agresibo? Sabi ko, paano yun? Kung halimbawa may nabunot nga yung lalaki, di pa tayo mga pulis. Diba? Paano na lang kapag yung biro pala sa kanila lang nung lalaki, tinotoo? Yun. Ayun pala, tama to. Parang sundalo ata yun na may war shock. Yun nga. Na yun na parang nga yun dating sundalo. Ngayon yun ata yung gustong mangyari ni BBM sa mga kapulisan. Lalo't kapag nanghuli ng mga adik, kailangan wag kapag binabaril na sila ng adik, hayaan lang. Yun ata yung gustong mangyari ng administrasyon. Halimbawa, nahuli mo, adik. Edi siyempre, hay na hay yan. Sabog na sabog yan. So, lalaban yan sa mga pulis. Ang gagawin nata ng mga pulis, hayaan lang silang pagbabarilin. Kasi parang nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon, parang mas importante pa po yung buhay ng mga adik kaysa sa mga kapulisan. Totoo naman talaga eh. Sabihin nyo na yung sinasabi ko. Pero yung totoo naman talaga, mas importante pa ang buhay ng mga adik kaysa sa mga kapulisan. Isipin nyo, katulad itong dinidiscuss nga dito nila ka Eric at nila Valera, 'di ba? Isipin nyo, 36 na pulis yun. 36 na tinanggalan nila ng trabaho. Yung 36 na yun, may mga pamilya na yan. Sabihin na natin may pamilya yung iba dyan. Samantalang yung namatay is 7 na adik. Adik dahil sa war on drug yun. Biruin mo yun. Ibig sabihin, mas mahalaga ang buhay ng adik at ng mga kriminal dito sa Pilipinas kaysa sa ating mga kapulisan. Ganyan kasaklap. Bulol ka, Jay Guevara, okay lang. At least di ako sinto-sinto kagaya mo. Basag ka tuloy. Sandatahang lakas at kapulisan ng ating bansa na kung saan ay ikaw mismo ang dumudurog sa demokrasya na dapat mong bantayan, no? Tama. So, pero ang mahalagang tignan dito, yung prinsipyo
na sila ay under the supervision and supremacy ng civilian authority. Exactly. Kaya nga kung yung ikakawin yan, lahat ng mga pangyayari niyan, kung tutusin, meron pang mga creative na alternatibo na dapat ginawa ang regional o yung PNP or yung DILG na incidentally sila dapat ang managot dito kasi sa kanila galing ang orden dyan no matter what. No? Kahit na bigyan nila, na napapakinggan ko nga, bigyan nila ng maganda at makulay na background at pagpapaliwanag na justified yon, hindi, objectively, kahit sa among tingnan yan, kahit sa ebidensya, kahit sa pamamaraan, illegal po ang ginawa nilang pag-relieve ng officers. Kaya nga yung sinasabi ni Yusek Ben, yung punterian nila, tama ba yun? Ang punterian nila talaga ay mga Duterte. Well, isang malaking bagay yan kasi kung ikaw ay gumagalaw sa pambansang politika at nakikita mo na ang pinakamalakas na lugar at ang pinakamalakas na pwersa ay nandyan sa Davao. Yeah, exactly. Higibain mo siya. Oh, yan, di ba? Tama ako sa sinabi. Kasi Davao na lang talaga nakikitaan nila ng ganyan eh. Kaya nga lagi nilang pinupuntiri yan. Gusto nilang kontrolin yan kasi ang Davao kasi isa sa mga pinakamalalakas at talagang napakagandang lugar dito sa Pilipinas. At may pagkakaisa yung tao, gusto nilang wasakin yun. Yun ang gustong mangyari ng administrasyon, wasakin nila yung pagkakaisa ng taong bayan dyan sa Davao. Gusto nila magmukhang masama yung mga Duterte dyan. Kasi nga, eto sa oras, eto, bali-bali, hindi pala bali-balita, nakikita ko sa oras na namang magpumilit yung administrasyon pag ginipit nila yun si Duterte, hindi sila basta-basta makakapasok dyan sa Davao. Yan ang nakikita ko dyan. Hindi sila, kaya nga pilit nilang tinitibag yung mga Duterte dyan sa Davao. Gusto nilang impluwensya na masama ang mga Duterte. Kaso, yung mga tiga Davao, mas kilala dihamak sila ang mga Duterte kaysa sa mga Marcos dyan. Kaya hindi nila din basta-basta ma-brainwash. Ay, hinahin siya. Destroy. Diba? So, hindi na natin kailangan maging eksperto rito, Yusek Ben at saka Eric. No? Common sense. No? Na nakikita natin. Ngayon, nakatali ba ito sa mga iba't ibang mga national issues na tinututulan ng hakbang na maisok? Oo, nakatali yan. Kasi bukod dyan, ay makikita natin na hindi lang ito usapin ng pagkitid ng demokratikong espasyo, kundi usapin ito ng pananaw ng isang liderato na kung saan ay paano niya pupersahin o paano mapapanatili ang kapangyarihan sa Pilipinas. So, kahit naman sa Kongreso, makikita natin yung alyansa, yung pagpapalit ng mga opisyal sa Senado. Alam naman natin yan na iyan ay nakatutok para patibayin nila yung alyansa nila at pigilin yung eksplosibong damage na gusto nila mangyari sa mga skandal. No? So, dito... Attorney Valera, sir. Yes. Maganda yung tinutumbok mo tungkol sa correlation of the local situation in Davao to the primary national issues na kinakaharap natin. Puntahan muna natin itong isang ulat. Kasi interesting ito, Attorney Valera. Na magka-comment ka bilang abogado at si Yusek Ben Ranke bilang lokal, tubong Davao din. Itong biglaan na pag-twist ng PNP, according to news, sinurrender. Pero according to the lawyer, ito ay voluntary custody turnover ng mga lisensyadong baril. Pakinggan natin ang ulat na ito kasi ang linya ng CPP, NPA, NDF, linya ni Risa Hontiveros, linya ng Rappler at ngayon parang ina-adapt na ng government ni Marcos, there is an existing Duterte Kibuloy criminal group. Tingnan natin itong ulat na ito. Ipinagkatiwala at hindi isinuko. Ito ang binigang linaw ni Attorney Israelito Torreon, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, kaugnay sa mga balitang inilabas sa media. Sabi ni Attorney Torreon, hindi naman kailangang isuko ang mga baril ni tamayong Barangay Captain Crescente, Enteng, Canada. We entrusted. Ito, alam nyo, pinake news to ng mainstream media. No? Maraming sasabi na sa mainstream media daw walang fake news.
Ito pinalabas to na pinalabas na isinuko. Tapos ito daw ay mga baril daw ni Kibuloy. Ito ganyan. Mga baril daw to ng mga secret army. Boom! Anak ng teteng na yan. So tapos na-topic na natin na-topic na natin nung nakaraan yan, kaya ito dudugtong na lang natin dyan. Speaking of Davao, so ito ano ba ito? Ito, pinagpe-FaceTime din nila to Kumalas na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na dating PDP laban si Cebu Governor Gwen Garcia. Sa isinumiting resignation letter ni Garcia kay PDP President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kahapon, May 28, effective immediately ang kanyang resignation. Ayon kay Garcia, hindi na nararapat na manatili pa siyang miyembro ng naturang partido dahil sa irreconcilable conflict nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na siya ring PDP Vice President for the Visayas. Nag-ugat ang gusot ng dalawa matapos mag-file ng complaint si Rama sa Office of the President laban kay Garcia. Kasunod ito ng ginawang pagpapatigil ni Garcia sa konstruksyon ng Cebu Bus Rapid Transit Station sa Osmeña Boulevard noong Pebrero dahil matatabunan umano nito ang fasad ng provincial capital. Ano yung naririnig ko sa mga vlogger na sinungaling daw si Duterte kaya lumayas itong si Garcia, si Gwen Garcia. Anak ng teting, fake news talaga sila, no? Kaya ang ano pala rito, ang issue pala dito ay about kay Rama at kay Garcia. So ano yung sinasabi nila na kaya daw umalis sa PDP laban party ni former President Rodrigo Duterte ay sinungaling daw at kaya umalis daw tong si Gwen Garcia. Anak ng teteng naman talaga kayo. Fake news talaga. May alitan pala si Rama at si Garcia. So hindi, yun ang talagang naging main purpose ni Gwen Garcia kaya umalis siya sa PDP laban. Hindi dahil kay PRRD. Anak ng teteng na talaga, mga fake news talaga kayo no? Di ba? Panawagan sa gusto magpulis, wag na kayong magpulis. Mahaba lang ang sahod nyo, mababa lang ang sahod nyo. Kayo pa may kasalanan kung huliin ng mga masamang tao gusto nilang magulo sa Pilipinas. Fake news, sa Ruder shoutout, fake news ang mga vlogger. Hindi kasi ito, sinasabi nila, andun nga kanina kay Kasjarit yun diba? Sabi nila, yan na, inalisan na sila ni Gwen Garcia kasi mga sinungaling. Atching! May sipon tayo, guys. Sipon pa more. Ayun yung pinapalaganap nila na issue dito sa pag-alis sa PDP laban nito ni Gwen Garcia. Ang issue pala rito ay may problema pala si Garcia at itong si Rama na ay ba't sasabihin nyo kay Duterte? Wala talaga kayong magawa no? Pag hindi nyo dinikit sa mga Duterte, wala talaga kasi kayong magiging views Garcia. Sa isinumiting resignation letter ni Garcia kay PDP President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kahapon, May 28, effective immediately ang kanyang resignation. Ayon kay Garcia, hindi na nararapat na manatili pa siyang miyembro ng naturang partido dahil sa irreconcilable conflict nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na siya ring PDP Vice President for the Visayas. Nag-ugat ang gusot ng dalawa matapos mag-file ng complaint si Rama sa Office of the President laban kay Garcia. Kasunod ito ng ginawang pagpapatigil ni Garcia sa konstruksyon ng Cebu Bus Rapid Transit Station sa Osmeña Boulevard noong Pebrero dahil matatabunan umano nito ang fasad ng provincial capital. Ipinaliwanag naman ni Garcia na nais lamang nito na protektahan ang cultural heritage ng Cebu Provincial Capital. No effect at all. For as long as it is not about, walang personalan to. This is just about whether I should continue to stay in a party where
the Vice President of the... Oh, ma'am, ako wala naman akong pakialam kung umalis ka ng PDP laban. Kasi halata naman sa picture mo sa likod na puro Marcos na yan eh. Ayan, tingnan niyo yung mga picture sa likod oh. Puro Marcos yung kasama niya eh. So wala naman tayo pakialam doon. Yung nga lang, yung pag-alis nyo po sa PDP laban ay nangyaring ang ginagawa ng mga tanso vlogger. Although hindi nyo naman din kasalanan yun, Gwen Garcia. Ginagawang fake news lang ng mga bangag vlogger na kaya daw kayo nag-resign dahil galit daw kayo sa mga Duterte. Ganun sila eh. Visayas, suspended Mayor Michael Rama has instituted an action inimical to myself and my continued service as governor because he has asked for my suspension. Ayon pa sa gobernador, wala pa siyang plano na sumali sa ibang partido. Mananatili umano siya sa kanyang local party na One Cebu. May 2012 nanumpa si Garcia bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang chairman. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Diba? Mga ka-fake newsan nyo. Ganyan ang mga tansu vlogger. Kaya, tas proud na proud pa yung mga supporters nila dyan. Oo, proud na proud. Kala mo kung sino yung mga kung sino mga sabi ko tatandaan nyo na nagpapauto kayo. So pag-usapan natin to